Mga kapuso, signal number 2 po ngayon sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa Tropical Storm Kabayan. May signal number 1 din sa ilang lugar sa Visayas. Binabantayan ngayon ang posibleng paglandfall nito sa Davao Oriental. Mga kapuso, ilang sandali mula ngayon inaasahang magla-landfall na ang Tropical Storm Kabayan. Malaking bahagi ng bansang isinailalim sa babala dahil sa unang bagyo ngayong Disyembre. Nito alas 8 ng umaga, itinaas ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Dinagat, Surigao del Norte kasama ang mga isla ng Siargao at Bukas Grande. Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte, eastern portion of Agusan del Sur at northern portion ng Davao Oriental. Signal number 1 naman sa southern portion ng mainland Palawan, Cagayancillo Islands, sa Visayas, signal number 1 din sa southern Leyte, southern portion ng Samar, southern portion ng Eastern Samar, buong Cebu kasama ng Camotes at Bantayan Islands, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental at Guimaras. Signal number 1 din sa nalalabing bahagi ng Agusan Provinces, central portion ng Davao Oriental, buong Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, northern portion ng Maguindanao del Norte, northern portion ng Cotabato, northern at central portion of Zamboanga del Norte, buong Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, maulan ngayong araw sa halos buong Visayas at Mindanao. Posible po ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaari magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ang halos buong northern Luzon at ilang panig ng central at southern Luzon. Asahan din po ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw. Maglalabas ng 11 a.m. bulletin mamaya ang Pag-asa, kaya tutok lang po kayo dito sa Balitang Hali. Update tayo sa Bagyong Kabayan at mga lugar na nasa ilalim ng storm warning signal. Nakasalang po sa Balitang Hali si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga po sa inyo and welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie at Rafi at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Opo, nasaan na po yung eksaktong lokasyon ng Bagyong Kabayan sa mga oras na ito? Well, kaninang 9:30 po ng umaga naglandfall na ang Bagyong Kabayan dito sa may bandang Manay, Davao Oriental, no? At ito yung isang reason kung bakit from tropical storm sa ngayon ay tropical depression na lamang ito. Pero meron pa rin po tayong mga nakataas na warning signal sa ilang bahagi po ng Mindanao. Kaya patuloy pa rin yung pag-update natin sa ating mga kababayan, pakikipag-ugnayan sa mga government agencies na partner po natin sa disaster risk reduction management hanggang sa mga oras na ito. Pero kahit tropical depression, delikado pa rin po ito. At anong mga lugar yung isinailalim sa wind signals? Tama po, no? Kahit tropical depression na lamang ito, posible pa rin ito magdulot ng mga pag-ulan na pwedeng maging sanhi ng mga pagbaha, lalong-lalo sa mga low-lying areas, pag-apaw ng mga ilog na siya naman magdudulot ng pagbaha sa mga komunidad sa tabi nito, o pagguho ng lupa sa mga areas na ilang araw nang nabababad sa ulan at may posibilidad na malambot na po yung mga bahaging kalupaan sa paanan ng bundok. Sa ngayon meron tayong nakataas na warning signal number 1 dito sa southern portion ng Palawan at meron din po dito sa may bandang southern Leyte, sa southern portion ng Samar, dito sa southern portion ng eastern Samar, kasama po yung Camotes Island, Cebu, Bantayan Island, Bohol, Siquijor, warning signal number 1 sa Negros Oriental at Negros Occidental at sa Guimaras. Sa Mindanao area naman, meron tayong nakataas na warning signal number 1 sa Misamis Oriental, sa may bandang Camiguin, Bukidnon, Davao de Oro, sa northern portion ng Davao Oriental, sa Misamis Occidental, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Warning signal number 1 din sa Davao del Norte, Davao City, sa northern portion ng Cotabato, sa northern portion ng Maguindanao, dito sa may bandang western and central portion ng Zamboanga del Norte, ganun din sa may bandang western and central portion ng Zamboanga del Sur, sa Zamboanga Sibugay, sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur at Agusan del Sur. So mapapansin natin, no, Visayas at Mindanao area, ilang bahagi po nakataas ang warning signal number 1. Ano nga ba inaasahan ng mga kababayan natin sa mga nabanggit nating lugar? Yung mga pag-ulan, pwedeng ang ulitin natin, pwedeng magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo sa mga low-lying areas at sa mga lugar na malapit po sa tabing ilog dahil pwedeng tumaas na yung mga level ng tubig. Pag-uho ng lupa naman sa mga lugar na malapit na sa paanan ng bundok at kung napapansin na may kalambutan na o ilang araw nang umuulan, may posibilidad na
loose or malambot na yung mga bahaging ito sa paanan ng bundok. No? Kaya sa mga kababayan po natin sa mga lugar na may warning signal, patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at saka local disaster risk reduction managing officers para sa mga gawaing pangkarigtasan. Manatili ring nakatutok sa 3-hourly update ng Pag-asa hinggil nga sa bagyong Sikabayan. Dagdag pa dyan, yung mga bahaging karagatan po ng lugar na may warning signal ay inaasa natin na magiging maalon hanggat maaari huwag na pumalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat hanggat may warning signal pa po. Mr. Chris, magiging maulan ba ang Pasko? Well, inaasahan kasi natin, Connie, no, posibleng sa dating na Miyerkules ay tuloy na itong lalabas ng ating air responsibility. Pag nagkaganon ay iasahan natin yung gradual improvement of weather simula po bukas and then hanggang sa natitirang bahagi ng linggo ito. And hopefully, wala pa naman tayo nakikita magiging kasunod na bagyo pagkatapos itong bagyo Sikabayan. Ayan, thank you Lord. Maraming salamat, Chris Perez ng Pag-asa.